Alam niyo ba? May isang tahimik na kalaban na naroon mismo sa loob ng kwarto ng karamihan sa mga mag-asawa na dahan-dahang pumapatay sa emosyon at nagiging dahilan kung bakit hindi lubusang makapag-relax ang mga kababaihan. Hindi ito kawalan ng galing at hindi rin ito dahil sa edad. Ito ay ang ilaw. Opo, tama ang inyong narinig. Ngayon, ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lang basta tungkol sa pagpatay ng ilaw, kundi tungkol sa sining ng paglikha ng isang espasyo kung saan ang isang babae ay maaaring ipahinga ang kanyang isip, isang tabi ang lahat ng alalahanin at hayaang ang kanyang katawan ang manggusap. Karamihan sa mga lalaki ay umiibig gamit ang kanilang mga mata. Gusto nilang makita ang lahat ng malinaw. Ngunit iba ang mga babae. Umiibig sila gamit ang pandinig, pandama, at ang pinakamahalaga, ang pakiramdam ng seguridad. Ang isang kwartong masyadong maliwanag kung saan lantad ang lahat ay hindi sinasadyang nagpapagana sa insecurities at sa mapanuring isip ng babae, kaya't hindi sila tuluyang makapokus sa kasalukuyang sandali. Ako po si Dr. Maria Santos, isang espesyalista sa kalusugang sexual at pamilya na may higit sa 25 taong karanasan. Sa buong karira ko, napakinggan ko na ang libu-libong kwentong itinatago ng mga kababaihan. At alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat? Marami sa kanila ang umamin na tunay lang nilang nararamdaman ang kalayaan, ang pagiging totoo sa sarili, at ang lubos na kasiyahan kapag ang paligid ay medyo madimdim at banayad ang ilaw. Ngayon, samahan niyo akong himayin ang sikretong ito. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga komplikadong teknik, kundi tungkol sa paggising sa katawan ng babae gamit ang mga pinakapayak na bagay, ilaw, espasyo, at kapanatagan ng loob. Makinig pong mabuti, dahil ang maliliit na pagbabagong ibabahagi ko ay maari maging susi sa pagbubukas ng bagong kabanata sa inyong buhay mag-asawa, na mas malalim at mas mainit kaysa dati. Una, kailangan nating maunawaan ang isang simpleng prinsipyong biolohikal tungkol sa utak ng mga babae. Ito ay ang mekanismo ng depensa at ang kamalayan sa sariling katawan. Kapag ang ilaw sa kwarto ay masyadong matapang, gaya ng fluorescent light o puting ilaw mula sa kisame, ang utak ng babae ay otomatikong nagiging alerto. Sa halip na mag-focus sa pakiramdam ng haplos ng kanyang asawa, ang isip niya ay nag-uumpisang mag-isip ng mga alalahanin. May bilbil ba ako sa tiyan? Nakikita kaya niya ang mga stretch marks o kulubot sa aking mukha? Ang nakakasilaw na ilaw ay parang ilaw sa operating room. Inilalantad nito ang lahat at hindi sinasadyang pinapatay ang romansa. Sa mga sandaling ito, ang bahagi ng utak na responsable sa lohika at pag-aalala ay gumagana ng husto. At kapag abala ang utak sa pagsusuri, hindi makakatanggap ng senyales ng kasiyahan ang katawan. Kaya ano ang sikreto? Ito ay ang paglikha ng espasyo para maipahinga niya ang kanyang isip. Hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang iisipin, kundi ang paglipat mula sa pag-iisip patungo sa purong pagdama. Upang magawa ito, kailangan nating bawasan ang paggamit ng paningin at bigyang daan ang pandama at pandinig. Isipin ninyo, kapag nakapikit kayo o nasa madilim na lugar, mas tumatalas ang inyong pandinig at ang bawat dampi sa balat ay mas nagiging malinaw at mas nakakapanabik. Iyan ang epektong gusto nating makamit. Ang unang hakbang ay ayusin ang ilaw. Mga Ginoo, kalimutan niyo muna ang maliwanag na bumbilya sa kisame. Sa halip, gumamit ng warm light o madilaw na ilaw, yung ilaw na nanggagaling sa lampshade o mas maganda, liwanag ng kandila. Ang liwanag ng kandila ay may espesyal na galas na nakakatulong upang bumagal ang tibok ng puso at maging kalmado. Bukod dito, sa malambot na liwanag ng kandila, ang balat ng babae ay nagmumukhang mas makinis at natatakpan ang maliliit na imperpeksyon, kaya mas nagiging kumpiyansa at kaakit-akit ang pakiramdam niya. Kapag nararamdaman ng babae na siya ay maganda, nagbubukas ang kanyang puso at nagiging handa sa paglalambing. Ngunit ang ilaw ay pundasyon pa lamang. Ang susunod na elemento para gisingin ang kanyang katawan ay ang temperatura. Ang mga babae ay mas sensitibo sa lamig kumpara sa mga lalaki.
Isang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang paglalahay ng aircon sa sobrang lamig. Pero kapag nilalamig ang katawan ng babae, kumikitid ang mga ugat at naninigas ang kalamnan para magpanatili ng init. Sa ganitong estado, imposible ang pagtanggap ng malambing na estimulasyon. Siguraduhin na ang kwarto ay may sapat na init o maghanda ng malambot na kumot. Ang init ng temperatura ay napapadala ng senyales sa otak na, ligtas ang lugar na ito, pwede kang mag-relax. Ngayon, kapag handa na ang espasyo, banayad na ilaw, mainit na temperatura, dito na tayo magsisimula sa sining ng paghaplos. Sa madimdim na paligid, ang mga kamay ng lalaki ay hindi lang basta pampagana, kundi nagsisilbing pangalawang mata na naggagalugad. Huwag magmadaling dumiretso sa mga sensitibong bahagi. Tandaan ang gintong aral. Magsimula mula sa malayo palapit, mula sa labas papaloob. Sa dilim, ang pandama ng babae ay nagiging napakasensitibo. Ang isang haplos sa braso o isang halik sa balikat ay may kapangyarihang 10 beses na mas matindi kaysa kapag maliwanag ang ilaw. Simulan sa pagtulong sa kanya na alisin ang bigat sa isipan sa pamamagitan ng marahang pagmasahe sa anet at batok. Dito naiipon ang maraming stress pagkatapos ng mahabang araw. Gamitin ang dulo ng mga daliri sa buhok at masahihin ng banayad ang anet. Ang galaw na ito ay hindi agad sexual, pero nadadala ito ng mensahe ng pag-aaruga. Sinasabi nito sa kanya na, "Nandito ako para alagaan ka, pwede ka nang magpahinga." Kapag na-relax na ang leeg at balikat, ang senyales ng pagpapahinga ay dadaloy sa kanyang gulugod papunta sa buong katawan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng mag-asawang lumapit sa akin, sina Ramon at Elena. Si Ramon ay mahal na mahal ang asawa, pero nakasanayan niyang laging bukas ang ilaw para pagmasdan si Elena. Akala niya ay papuri ito, na gusto niyang makita ang ganda ng asawa. Pero si Elena, matapos ang 2 panganganak, ay nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan at lagi siyang nahihiya sa ilalim ng liwanag na iyon. Hindi siya makapagsalita dahil ayaw niyong malungkot ang asawa. Pero tuwing may mangyayari, nakapikit lang siya at naghihintay na matapos. Nang payuhan ko si Ramon na subukang patayin ang ilaw, mag-iwan lang ng maliit na lamp at mag-focus sa haplos at kwentuhan, naging kahanga-hanga ang resulta. Kwento ni Ramon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang yumakap pabalik ang asawa. Bumilis ang paghinga nito at talagang ninanamnam ang bawat sandali. Sabi naman ni Elena sa malambot na dilim na iyon, nakalimutan niya ang peklat ng operasyon. Nakalimutan niya ang tiyan na hindi na firm, ang naramdaman na lang niya ay pagmamahal at pag-iingat ng asawa sa bawat dampi. Ito ay nagdadala sa atin sa susunod na mahalagang teknik na tinatawag kong unconscious touch o haplos sa di malay. Kapag limitado ang paningin, ibubuhos ng babae ang atensyon sa kung saan dumadampi ang kamay mo. Gamitin ang mainit na palad, ilapat ng banayad sa kanyang likod. Huwag masahihin ng madiin gaya na sa spa. Igalaw ang kamay ng napakabagal na para ikaw ay nagninilay-nilay sa kanyang balat. Isipin na ang kamay mo ay agos ng maligamgam na tubig na dumadaloy sa katawan niya. Ang kabagalan ay napaka-importante. Kung mabilis ka, aalerto ang utak niya. Pero kung mabagal at tuloy-tuloy, ang utak niya ay mapupunta sa state of trance o pagkawala sa sarili, kung saan ang brainwaves ay lilipat mula sa stress patungong relaxation. Iyon ang sandaling bumubukas ang pinto patungo sa kaibuturan ng kanyang damdamin. May isang bahagi ng katawan na kung aalagaan sa ganitong setting ay magbibigay ng sorpresang resulta. Ito ay ang mga paa. Sa sikolohiya, ang pagpayag ng lalaki na alagaan ang paa ng babae ay nagpapakita ng mapagpakumbabang pagmamahal at mataas na pagpapahalaga. Sa madimdim na ilaw, gumamit ng kaunting oil at masahihin ng marahan ang talampakan at mga daliri ng paa. Ang ganitong stimulation mula sa malayo ay lilikha ng kuryenteng dadaloy pa itaas, nagigising sa mga natutulog na nerves nang walang pressure na kailangang magmadali. Ito ay napakagandang paraan ng foreplay na hindi agad humahawak sa mga sensitibong parte. Hinahayaan nito ang katawan ng babae
nakusa mag-init mula sa loob. Maraming lalaki ang nagtatanong, kailan ba ang tamang oras para sa mas intimadong ugnayan? Ang sagot ay, nasa kanyang paghinga. Sa tahimik at madimdim na lugar, maririnig mo ang tibok ng kanyang paghinga ng mas malinaw kaysa dati. Kapag ang kanyang paghinga ay nagsimulang lumalim, bumagal, at kung minsan ay may kasamang mahihinang buntong hininga, iyon ang senyales na ang kanyang katawan ay ganap ng nakag-relax at handa ng tumanggap. Huwag na huwag niyong mamadaliin ang yugtong ito. Ang inyong pasensya sa dilim ang pinakamabisang pampagana para sa isipan ng isang babae. Napag-usapan na natin ang ilaw at temperatura. Ang paggawa sa kwarto na parang isang ligtas na kanlungan. Ngayon, habang nagpapahinga ang paningin, isang pandama ang lalong lalakas sa dilim at ito ay ang pandinig. Alam nyo ba na ang tainga ay hindi lang para sa pakikinig, kundi isa ring sensitibong bahagi na direktang konektado sa emosyon? Sa tahimik at madimdim na espasyong iyon, ang boses ng lalaki ay may kapangyarihang higit pa sa anumang pampasigla. Pero ang tanong, ano ang dapat sabihin at paano ito sasabihin? Maraming lalaki ang nagkakamali sa puntong ito. O di kaya'y tumatahimik sila ng lubusan, nagtatrabaho na parang makina, na nagpaparamdam sa babae na siya ay nag-iisa at walang koneksyon. O kaya naman ay nagsasalita sila ng mga utos, mga salitang magaspang na sumisira sa romantikong hangin. Ang sikreto dito ay nasa mababang tono at lengguwahe ng pagpapahalaga. Ibaba ninyo ang tono ng inyong boses. Ang boses na mababa, mainit at ibinubulong malapit sa tainga ay lumilikha ng pisikal na vibration na dumadaloy mula tainga hanggang gulugod. Ang tunog sa mga oras na ito ay hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa balat. Subukan ninyo ang tehnik na tinatawag kong bulong ng kapanatagan. Sa halip na magtanong ng gusto mo ba ito o okay na ba ito, gamitin ang mga positibong salita na nagpapagaan ng loob. Halimbawa, ang lambot ng balat mo, gustong-gusto ko ang amoy mo, o simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan nang may paglalambing. Ano ang epekto ng mga salitang ito? Pinatatahimik nito ang mapanghusgang boses sa utak ng babae. Madalas ay napakahigpit ng mga babae sa kanilang sarili kahit sa oras ng pagtatalik, nag-aalala pa rin sila kung tama ba ang ginagawa nila. Ang tapat na papuri ng asawa sa sandaling ito ay nagsisilbing panangga sa lahat ng insecurity at nagpapaniwala sa kanya na siya ay talagang ninanais at minamahal ng buo. Sunod, pag-usapan natin ang pang-amoy, ang tahimik na tagagabay ng alaala at emosyon. Ang ating pang-amoy ay direktang konektado sa bahagi ng utak na nagpuproseso ng emosyon at sexual excitement. Sa dilim kapag hindi nakakakita ang mata, nagiging napakatulis ng pang-amoy. Huwag na huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng kalinisan at natural na amoy. Mga Gino, tandaan, bago pumasok sa sagradong espasyong iyon, maligo muna. Ang amoy ng banayad na sabon na humahalo sa natural na amoy ng lalaki o pheromones ang pinaka-nakakaakit na amoy para sa asawang babae. Iwasang gumamit ng matapang na pabango dahil sa saradong kwarto, maari itong makasakit ng ulo at makasira ng mood. Kung gusto nyo ng dagdag na rekado, ang kaunting essential oil ng yaylang-yaylang o sandalwood sa kwarto ay makakatulong sa pagbalanse ng hormones at pagbibigay ng malalim na relaxation. Ngayon, lalalim tayo sa tehnik ng paghaplos. Kanina, binanggit ko ang mabadal na haplos. Ngayon, gusto kong ipakilala ang mas advanced na prinsipyo, ang prinsipyong balahibo at bato. Ito ay ang banayad na pagpapalit-palit sa pagitan ng magaan at madiin na diin upang lumikha ng nakakaakit na kontradiksyon. Magsimula sa balahibo. Gamitin ang dulo ng mga daliri, ipadulas ng napakagaan, halos hindi dumadampi sa mga sensitibong parte ng balat, gaya ng loob ng braso, sa tagiliran o sa likod ng tuhod. Ang ganitong magaan na estimulasyon ay nagpapagana sa mga nerves sa ilalim ng balat na nagiging sanhi ng pagtindig ng balahibo o kilabot sa positibong paraan. Iyan ang oras na nagigising ang mga nerves at nagpapadala ng signal ng excitement sa utak. Matapos ang ilang minutong balahibo, lumipat sa bato.
Sa pagkakataong ito, gamitin ang buong palad, hawakan ang kanyang balakang, bewang, o balikat ng may diin, matatag at sigurado. Ang katatagang ito ay nagbibigay ng pakiramdam na grounded, tinutulungan ang babae na maramdamang siya ay hawak at ligtas. Ang ritmikong pagpapalit ng pakiramdam ng pang-ingilabot mula sa magaan na haplos at ang kapanatagan mula sa mahigpit na yakap ay magdadala sa babae sa isang estado ng trance, kung saan tila humihinto ang oras. May isang espesyal na lugar na gusto kong bigyan nyo ng pansin. Ito ay ang batok at tainga. Ito ang weakness ng karamihan sa mga babae, ngunit madalas na nababaliwala o nagagalaw ng pabigla-bigla. Ang balat sa likod ng tainga pababa sa leeg ay puno ng nerves na tumutulong magpakalma ng tibok ng puso at magbawas ng stress. Sa madimdim na ilaw, gamitin ang inyong ilong. Amuyin ng marahan ang gilid ng kanyang buhok at likod ng tainga. Ang mainit na hininga sa sensitibong balat na ito ay lilikha ng kuryenteng dadaloy sa kanyang likod. Gayunpaman, paalala lang, huwag itong basain agad gamit ang dila. Ang basang pakiramdam na lumalamig ay maaari maging hindi komportable. Magsimula sa init ng hininga sa marahang pagkiskis ng dulo ng ilong labi. Ang pagtitimpi na ito ay lumilikha ng matinding pananabik. Naalala ko ang kwento ni Teresa, 52 anyos, isang retiradong guro. Lumapit siya sa akin na malungkot. Nagkwento na ang buhay mag-asawa nila ay nanlalamig na. May pangangailangan pa rin ang asawa niya. Pero ang lahat ay parang obligasyon na lang sa nakakatakot na katahimikan ng dilim o sa ilalim na nakakasilaw na ilaw na kinasusuklaman niya. Pakiramdam niya ay isa siyang kasangkapan at hindi asawang minamahal. Inimbitahan ko silang mag-asawa at tinuruan ko si Mario, ang kanyang mister, tungkol sa paggamit ng tunog at may malay na paghawak. Ilang buwan ang lumipas. Nakatanggap ako ng sulat ng pasasalamat mula kay Teresa. Kwento niya, noong gabing iyon, pinatay ni Mario ang lahat ng ilaw. Tanging liwanag mula sa hallway ang natira. Hindi siya nagmadali gaya ng dati. Niyakap siya nito mula sa likuran at ibinulong sa kanyang tainga. Salamat sa lahat ng paghihirap mo para sa amin na mga bata sa loob ng maraming taon. Ang iisang pangungusap nga iyon, kasama ng mahigpit na yakap sa dilim, ay nagpaiyak kay Teresa. At pagkatapos ng mga luhang iyon, ay isang kasiyahang akala niya ay nawala na noong kabataan niya. Hindi kinailangan ni Mario ng matinding teknik. Ginamit lang niya ang tapat na boses at pasensya para hawakan ang puso ng asawa bago hawakan ang katawan nito. Pinatutunayan nito ang isang katotohanan. Ang pinakamalaking organ ng babae pagdating sa pantatalik ay ang kanyang utak. Kapag tinulungan mo siyang patayin ang mga alalahanin sa buhay, gamit ang banayad na dilim, kapag pinuno mo ang isip niya ng mga bulong ng pagmamahal at amoy ng seguridad, kusa na bubuka ang kanyang katawan gaya ng isang bulaklak. Hindi mo kailangang pilitin, hindi kailangang madaliin. Subalit, sa paglalakbay na ito, may isang panira na kailangan nating tanggalin ng tuluyan. Ito ay ang mga abala o distractions. Sa madilim at tahimik na lugar, ang anumang kakaibang tunog ay nagiging masakit sa tainga. Ang tunog ng cellphone, notification ng message, o kahit ang tunog ng TV sa labas ay kayang hilahin ang babae pabalik sa realidad at mawala ang excitement. Magkasundo kayo. Ang kwarto ay no technology zone. I-silent ang cellphone o iwan sa labas. Ang inyong buong atensyon ang pinakamahalagang regalo. Kapag alam niyang sa oras na ito, ikaw ay para sa kanya lamang, walang trabaho, walang basketball, walang social media na sisingit, ang pakiramdam ng seguridad ay aabot sa pinakamataas na antas. At kapag naitatag na ang seguridad, kapag gising na ang katawan dahil sa mga masining na haplos, hahakbang na tayo sa pinakamahalagang yugto, ang pagkakaisa. Pero ang pagkakaisa dito ay hindi lang pisikal. Sa dilim, kapag hindi kita ang ekspresyon ng mukha, paano malalaman kung talagang nag-e-enjoy siya o natitiis lang? Paano siya dadalhin sa rurok ng tagumpay nang hindi nagtatanong na nakakasira ng mood? Ito ang sining ng pakikinig sa body language sa dilim na ibabahagi ko ngayon. Mas pino ito kaysa sa inaakala nyo.
At nangangailangan ito ng tunay na katahimikan ng isip ng lalaki para maramdaman. Kapag patay na ang ilaw, kapag puno na ang kwarto ng banayad na amoy at matatamis na bulong, papasok tayo sa pinakapinong yugto, ang pagbabasa ng galaw ng katawan sa dilim. Ito ang oras na kailangang gamitin ng lalaki ang kanyang pakiramdam sa halip na ang kanyang mga mata. Sa dilim, hindi nagsisinungaling ang katawan ng babae. Ang mga natural na reaksyon niya ang pinakatumpak na kompas na gagabay sa inyo. Pansinin ang maliliit na pisikal na senyales. Kapag hinawakan mo ang isang parte at naramdaman mong nangilabot siya, napakuyom ang mga daliri sa paa o humigpit ang hawak ng kamay niya sa kumot o sa balikat mo, iyon ay senyales ng green light o go signal. Kabaliktaran naman, kung maramdaman mong biglang nanigas ang katawan niya o biglang napigil ang kanyang paghinga, dahan-dahan muna. Hindi iyon ang oras para bilisan, kundi oras para bumalik sa mga haplos na nagpapakalma o yung balahibo na binanggit ko kanina. Ang agarang pag-adjust na ito ay nagpapakita sa kanya na talagang nariyan ka kasama niya. Nakikiramdam sa bawat tibok niya at hindi lang basta naghahabol ng sarili mong kasiyahan. Isang teknik sa koneksyon na pinakamataas sa yugtong ito na gusto kong ibahagi ay ang pagsasabay ng hininga. Sa halip na mag-focus sa mga komplikadong galaw, subukang isabay ang iyong paghinga sa paghinga niya. Kapag mabilis ang hininga niya, bilisan mo rin. Kapag malalim, sabayan mo ng malalim. Ang synchronization na ito ay lumilika ng kakaibang enerhiya. Pinaparamdam nito sa babae na ang dalawang katawan ay nagiging iisa. Binubura ang hangganan ng ikaw at ako. Sa espasyong walang ilaw, ang magkahalong hininga ang pinakamagandang musika na nagtutulak sa emosyon pataas ng natural at walang pilit. At kapag dumating na ang kasukdulan, may isang maliit na kilos na may napakalaking kapangyarihan. Idikit ng marahan ang iyong no sa kanyang no. Sa dilim, mahirap magtitigan. Pero ang pagdikit ng dalawang noo, sabay ng pag-intertwine o paghawak kamay, ay lumilikha ng isang saradong bilog ng enerhiya. Ang kilos na ito ay nagpapadala ng mensahe. Nandito ako, ngayon mismo. Kasama mong nararanasan ang sarap na ito. Para sa mga babae, ang pisikal na kasiyahan ay nawawala ng saysay kung wala ang emosyonal na koneksyon. Ang pagdikit ng noo ay ang angkla na nagpapanatili sa kanya sa ganap na seguridad kahit pa dumadaan ang katawan sa matinding alon ng emosyon. Gayunpaman mga kaibigan, hindi natatapos ang kwento pagkatapos ng lovemaking. Sa katunayan, dito nakasalalay kung ang susunod na pagtatalik ay kasasabikan o iiwasan. Tinutukoy ko ang 10 gintong minuto pagkatapos ng lahat, ang oras na madalas makalimutan ng mga lalaki. Sa biyolohiya, pagkatapos ng orgasm, ang katawan ng lalaki ay naglalabas ng hormones na nakakaantok at nakakapagod, kaya gusto nga lang nilang tumalikod at matulog. Pero kabaliktaran ang sa mga babae. Sa oras na ito, ang utak nila ay puno ng oxytocin, ang hormone ng pagkakaugnay at pagmamahal. Nasa estado sila kung saan sila ay pinaka-vulnerable at uhaw sa yakap at lambing. Kung sa oras na ito ay tumalikod ang lalaki para matulog, o mas malala ay bumangon para mag-cellphone o manigarilyo, mararamdaman ng babae na siya ay iniwan, nabitin, at ang pakiramdam na ginamit lang ay papasok sa isip niya. Ang negatibong pakiramdam na ito ay tatandaan ng utak at magiging harang sa mga susunod na pagkakataon. Kaya ang huling sikreto para mapanatili ang init ng pagmamahalan ay kung paano mo hahawakan ang 10 minutong ito. Labanan ng antok. Hilahin siya palapit sa iyong yakap, kumutan siya para mainitan. Sa mapayapang dilim na iyon, ipagpatuloy ang marahang paghaplos sa buhok o likod. Bumulong ng salamat o napakahusay mo. Ang mga kilos na ito ay nagsisilbing selyo sa alaala ng inyong pagtatalik bilang isang masayang karanasan. Sinasabi nito sa kanya na, mahal kita dahil sa kung sino ka, hindi lang dahil sa sandaling ligaya. Kapag nakatulog ang babae sa mainit na yakap at pagpapahalaga, gigising siya kinabukasan na may ngiti at pusong-puno ng pagmamahal para sa iyo. Iyan ang pinakamatibay na pundasyon ng masayang pagsasama. Mga kaibigan, sama-sama nating tinahak ang isang kawili-wiling paglalakbay,
Mula sa pagpatay na nakakasilaw na ilaw, pag-aayos ng temperatura, hanggang sa paggamit ng mababang boses, banayad na amoy, at sa huli, ay ang malalim na koneksyon sa pamamagitan ng hininga at pag-aalaga pagkatapos. Nakita nyo? Ang sikreto para gisingin ang katawan ng babae ay wala sa magagaling na tehnik o mamahaling gamit. Nasa pag-unawa ito sa psikolohiya, sa pagiging pino sa paglikha ng litas na espasyo, kung saan ang babae ay maaari magtanggal ng kanyang maskara sa lipunan, ng alalahanin sa itsura, para bumalik sa pagiging isang babaeng nagnanais, mahalin, at alagaan. Huwag hayaang ang edad o panahon ay ubusin ang romansa sa inyong kwarto. Ang sobrang liwanag ay pwedeng pumatay ng gana, pero ang liwanag ng pag-unawa at pagmamahal ang magsisindi ng apoy ng walang hanggang pagnanasa. Subukan ninyong gawin ang maliliit na pagbabagong ito ngayong gabi. Patayin ang ilang ilaw, magsindi ng kandila, at simulan ang pagtuklas muli sa inyong kabiyak gamit ang lahat ng inyong pandama. Magugulat kayo na ang babaeng katabi nyo ay marami pang itinatagong hiwaga at init na naghihintay lang na gisingin. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong damdamin o nakatulong para may matutunan kayong bago, pakiregalo naman po sa akin ang isang subscribe at i-share ang video na ito sa inyong asawa bilang isang paanyaya. Sabay nating itaguyod ang isang masayang buhay mag-asawa, hindi sa pamamagitan ng pilit na effort, kundi sa banayad na pag-unawa. Maraming salamat sa pakikinig at hangad ko ang inyong mainit at mapagmahal na gabi.